Nabahala lamang kami dito sa lumabas na balita na meron daw anywhere from 9,000 to 10,000 na mga dating workers ng Pogo, na of course after the ban, na hanggang ngayon ang term ng ginamit pakalat-kalat pa rin itong mga dayuhan na to dito sa ating bansa. And then pag nagbabalita ka, marami sa kanila involved sa krimen. So kayo po dyan sa Bureau of Immigration, ano po ba yung proactive natin? Kasi yun yung sinabi ni Congressman Barbers, dapat daw maging proactive yung ating mga government agencies para hanapin. No? Itong mga illegal na nananatili dito sa ating bansa. So kayo po dyan sa BI, ano po ang ginagawa natin proactively to hunt down, to look for, and to account for itong nasa 10,000 nga po na mga Pogo workers na unaccounted for? Yes, Miss Ali, Miss Weng. Ang ginagawa natin ngayon, hindi na lang talaga BI ang gumagawa kasi kung BI lang, hindi po kakayanin talaga yung sheer number of this. It actually started, the original number was 33,000. Lahat po yan ng mga Pogo workers prior to the deadline. Ang umalis po is 22,000 na before the deadline. So may naiwan dito na 11,000 and from that number po, parang nitong mga nakaraang buwan, yung mga law enforcement agencies with BI, nakahuli na po tayo ng mahigit 1,000. So yun nga po, ang number pa is nasa around 10,000. What we do now is we partner with local law enforcement agencies. Kung mapapansin niyo po yung arrest po natin, mass arrest na, hindi yung pa piso-piso pa, isa-isa ang huli. Talagang 100 at a time, 200 at a time. And this is really done through the help of our partner agencies. Lalo po ang PAOK has been very helpful. PAOK, NBI, PNP. Malaki po yung naitutulong nila sa atin, not just for added manpower sa paghuli, doon sa mga joint arrest po natin, but also doon sa area kung saan po ilalagak itong mga nahuli na to. Kasi syempre, pag hinuli natin, i-hold muna natin temporarily habang pinoproseso yung mga deportation nila. And ngayon, yung facility po namin, nasa 500 na po yung laman, samantalang ang kanyang capacity ay 100 pa lang po. 100 lamang po. At gumagastos nga daw ng 2 million a month just for the food and healthcare nitong mga nakadetini po. Ms. Dana, sabi po ni Yusek Gilbert Cruz. I can just imagine po. Yes, I can just imagine because the cost for food is nasa 70 pesos per day. But kung daan-daan po ang aming mga nahuhuli, talagang siguro magbabalon. Of course, hindi lang food, hindi lang medicine, pati tubig, pati kuryente. Kaya ang ginagawa rin po natin ngayon is we coordinate with the embassies para po 100 din ang deportation. So pagkahuli ng 100, i-deport po namin ng mass deportations. Kagaya po nung nangyari nung nakarang linggo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.